Habang sinusubukan ng mga kalaban na pasukin ang van, nagkasundo sina Kincaid at Russell na magtulungan upang makaligtas. Lumabas ang dalawa na parehong handang makipagbarilan. Ipinakita ni Kincaid ang kanyang husay kahit tinamaan siya ng bala sa binti. Kumuha siya ng baril at tinangkang tumakas, pero pinigilan siya ni Russell na nakatutok ang baril. Alam nilang pareho na naubos na ang Interpol. Kaya't nagpasya si Russell na dalhin si Kincaid sa isang ligtas na lugar. Habang ginagamot ni Kincaid ang kanyang sugat, hindi pinansin ni Russell ang tawag mula sa Interpol. Sinabi ni Kincaid na kailangan niyang tawagan ang isang taong mapagkakatiwalaan niya. Tinawagan niya si Michael, ang dati niyang nobyo, at humingi ng tulong. Ngunit nag-aatubili si Michael na madamay sa gulo ni Kincaid. Nagbanta si Russell na isusumbong niya ang ginagawa ni Michael sa Interpol at titiyakin na hindi niya makakamit ang AAA status. Samantala, nalaman ni Casoria at Assistant Director Gene Foucher ang tungkol sa pag-atake sa downtown. Naghinala si Casoria na may traidor sa kanilang hanay at iniutos kay Foucher na interogahin si Dukovich para makakuha ng impormasyon. Pinatriple rin niya ang bantay kay Sonia sa Interpol Remand Center. Sa kulungan, dinalhan si Sonia ng telepono ng mga gwardya para sa tawag daw mula sa kanyang abogado. Pero si Kincaid pala ang nasa kabit. Na galit si Sonia, isinisisi niya kay Kincaid kung bakit siya nakulong. Sinubukan niyang humingi ng tawad at ipinaalala sa kanya na mahal pa rin niya ito. Dumating si Michael sa ligtas na lugar. Hindi siya natuwa nang makita si Russell. Sinisi niya ito sa pagkamatay ni Kurosawa dahil sa araw na iyon, nakipaghiwalay si Russell sa kanya. Ibinunyag ni Russell na naghiwalay sila ni Michael dahil hindi siya nito mapatawad sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Narinig ni Kincaid ang usapan at lumabas. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Michael, agad silang naglaban, parehong bihasa, parehong sinusubukang agawin ang baril ng isa't isa. Walang nanalo sa sagupaan, at sa huli, nawalan ng malay si Kincaid dahil sa matinding pagdurugo. Samantala, nakaligtas si Dukovich sa isang tangkang lasunin siya, ngunit siya ay nagalit ng gusto. Dumating si Foucher at humingi ng bayad kapalit ng pagtatraidor kay Kincaid. Ngunit sinisi ni Dukovich ang kanyang mga tauhan sa pagkabigo ng kanilang plano. Inabot niya kay Dukovich ang isang panulat para pirmahan ang tseke, pero sinaksak siya nito sa kamay. Sabi ni Dukovich kung nasa lumang bansa pa sila, patay na siya. Hindi matatapos ang kanilang kasunduan hanggat hindi patay si Kincaid. Sa safe house, naalala ni Michael kung paanong sinubukan siyang patayin ni Kincaid ng 28 beses. Hindi niya matanggap na pinoprotektahan ni Russell ang isang mamamatay tao. Ang tanging layunin ni Russell ay makapagtestigo si Kincaid laban kay Dukovich upang makulong ito habang buhay. Kay Kincaid, pero kailangan ni Michael ng kapalit. Nangako si Russell na gagamitin ang kanyang koneksyon para maibalik ang AAA status ni Michael. Nang tanungin niya kung bakit niya ito dapat pagkatiwalaan, sagot ni Russell ay hindi pa siya kailanman nagsinungaling sa kanya. Kapag nagawa na ito ni Buhay, at hinding-hindi na sila magkikita muli. Samantala, nasa tawag si Foucher kay Casoria nang marinig ng kanyang assistant ang ulat tungkol sa kilos sa isa sa kanilang mga safe house. Agad nagutos si Casoria ng team papunta roon, habang si Foucher naman ay agad nakipag-ugnayan kay Dukovich at sinabi ang impormasyong nalaman niya. Nagising si Kincaid, galit na galit sa pangit na damit na ipinapasuot sa kanya ni Michael. Biglang tumunog ang telepono, at alam ni Michael na ito ay bahagi ng Interpol protocol. Paparating na ang mga opisyal. Paparating na rin ang mga tauhan ni Dukovich, armado ng matataas na kalibre ng baril. Naghandang muli si Michael, at ipinaliwanag ang kanyang bodyguard protocol. Siya lagi ang nauunang pumasok sa mga pintuan. Lumabas sila ng safe house at napansin ang dalawang kalaban sa labas. Gusto ni Michael na iwasan sila pero biglang sumugod si Kincaid, inagaw ang baril ng lalaki, at mabilis na pinabagsak ang mga paparating pang kalaban. Hindi natuwa si Michael dahil narinig na ng mga pulis ang putukan, at nagsimula na silang magpadala ng SWAT team at isang helikopter. Umakyat silang muli sa itaas kung saan pinabagsak ni Michael ang dalawa pang mersenaryo.